we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita mula sa Luzon. Ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Sa pool sa CCTV ang pambubugbog ng 5 lalaki sa isang estudyante sa Legazpi City. Nakatutok si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sa CCTV footage na ito, makikita ang naglalakad na mga estudyante sa tabi ng kalsada sa Barangay Humapon, Legazpi City sa Albay noong Setyembre 15. Maya-maya pa, isang grupo ng mga lalaki ang makikitang tumatakbo at hinahabol ang isang nakaunipormeng estudyanteng lalaki. Natumba pa ang 17 anyos na biktima sa gitna ng kalsada at nang makatayo, sinubukan itong makalayo. Pero naabutan ito ng mga humahabol at binugbog na ang biktima. Ayon sa barangay, isa sa mga sospek na menor de edad ang nagpa-blatter matapos daw itong suntukin ng biktima bago ang nasabing insidente ng pambubugbog. Matapos ang ilang araw, gumanti ang sospek sa biktima kasama ang 4 na iba pang lalaki. May blatter digde September 12, may binungag man ini. So ngunyan, ang problema ta, so nagblatter, iyo naman so nag-agad kirisbak. Dahil nahinalat so papod kang barangay. Ayon pa sa opisyal ng barangay, base sa pakikipag-usap nito sa magulang ng biktima, desidido itong ituloy ang kaso laban sa mga sospek. Idinulog na rin sa PNP ang insidente, pero nagpasya ang kapulisan na ayusin na muna ito sa barangay. Ang hagad ko na lang na sa mga magurang na siyempre subaybayan ang mga aki. Siyempre duman sa biktima na minor, agad ko man sa mga magurang na tawan ki hustisya so nangyari sa aki ninda. Nagpapagaling pa sa ngayon ang biktima matapos magtamo ng mga sugat sa katawan bunsod ng pambubugbog. Nakiusap naman ng mga otoridad na wag nang isapubliko ang pagkakakilanlan ng mga menor de edad at ng pamilya nito para sa kanilang seguridad. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Gumuho ang ginagawang retaining wall sa Consolacion, Cebu. Mahigit 100 biik na tabunan. Ang detalye sa report ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ito ang sitwasyon sa Barangay Saksak sa Consolacion, Cebu matapos gumuho ang ginagawang retaining wall sa isang housing project. Natibag na simento, bato at filling materials ang tumabon sa mga babuyan sa ibabang bahagi ng retaining wall. Posibleng umanong gumuho ang 13 meters na pader dahil sa sunod-sunod na pag-ulan sa nagdaang araw. 12 inahing baboy at mahigit 100 biik ang natabunan. Ilang baboy ang nakuha mula sa pagkakatabon. Subras-uras, huwag yung bisag usa. Nga ninaog, pagtuktok, pag-ingon ma'am, palihog ma'am, bakwit mo din ha, kay ang among retaining wall mo collapse na. Damage sa inyong babuyan, sir. Moy dako-dako kay daghan man to mga anay ko kanang anay lago di kinamo tinagamay nga cost ana sa usa na 20 ko na. Agad na nag-inspeksyon ang mga tauhan ng Consolacion DRRMO sa lugar. Iminungkahi nila ang pagpapatupad ng remedial measures para pagtibayin ang gagawing pader. Maliban sa clearing operations, pansamantalang ipapahinto ang konstruksyon sa lugar. Pile drive kanang semento bitaw nga pareha na sa mga bridge nga square. Manay palubungan to sa pamag-construction sa actual nga retaining wall kay mo resist man gito siya tungod sa kalawom. Humingi naman ng paumanhin ang may-ari ng housing project at nangakong sasagutin ang danyos. Wa na mo fully anticipate is a grabbing volume sa tubig brought by the abnormal rains lately. Wala to me excuse. It's just you know it's a force of
nature nga di gyud kalikayan ba likulata gyud ba because we targeted the summer monsoon pa. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang 18 taong gulang na amateur boxer ang nakomatose matapos ang laban nito sa isang boxing event sa Bansalan, Davao del Sur. Nanawagan naman ngayon ng tulong pinansyal ang kanyang kaanak. Makikita sa video ang palitan ng suntok sa boxing ring ng 18 taong gulang na amateur boxer na si Anselmo Tagalog Jr. at ng kanyang kalaban sa ginanap na boxing event sa pagdiriwang ng 71st araw ng Bansalan linggo ng hapon. Makailang beses na na-corner ng kalaban sa gilid ng ring si Anselmo, ngunit patuloy itong lumalaban. Yun umano ang kanyang pinakaunang boxing fight. Ngunit matapos ang 3 rounds, natalo ito. Ilang oras matapos ang boxing fight nang bigla na lang umanong nahimatay at hindi na nagising si Anselmo. Agad itong dinala sa intensive care unit ng pribadong ospital sa Digos City kung saan napag-alaman na may blood clot sa ulo nito. Inilipat siya sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City at inoperahan Miyerkules ng madaling araw. Ayon sa Bansalan Municipal Information Office, iniimbestigahan na nila ang pangyayari at kakausapin ang organizer ng event na isang local boxing association sa Bansalan. Nananawagan naman ng tulong pinansyal ang ina nito para sa gastusing medikal. Ilang kandidato ang inisyuhan ng show cause order dahil sa umano'y premature campaigning. May live report si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Jessica? Chris, October 19 to 28, 2023 ang itinakda ng Commission on Elections na panahon para sa pangangampanya ng mga kandidato para sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Pero ngayon pa lamang, mayroon na umanong nangangampanyang mga kandidato sa ilang lugar sa bansa. Kinumpirma ng COMELEC Batangas na may 17 kandidato sa lalawigan ang nahaina ng show cause order dahil umano sa premature campaigning na paglabag sa Fair Elections Act para sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Ayon sa COMELEC, pinagpapaliwanag nila ang mga nasabing kandidato hinggil dito. Patunay daw ang mga inihaing reklamong ito laban sa mga pasaway na kandidato na may nagmo-monitor sa kanila. If there is merong cause, magtutuloy-tuloy ito ang investigation, no? Sisagawa for disqualification. Sa Pangasinan naman, 4 na kandidato rin ang inisyuhan ng show cause order ng COMELEC dahil sa premature campaigning. Ayon sa COMELEC Pangasinan, nag-post sa social media account ang mga kandidato ukol sa kanilang pagtakbo sa eleksyon, bagay na mahigpit na ipinagbabawal. 5 araw ang ibinigay na palugit ng COMELEC para sumagot o magpaliwanag ang mga kandidato. At sa oras na mapatunayang lumabag sa premature campaigning ang kandidato, maaari silang maharap sa disqualification case. Matapos ibasura ng COMELEC and Bank ang layunin ng ilang sektor sa Negros Oriental na ipagpaliban ang Barangay and SK Elections 2023, kinumpirma ng COMELEC na tuloy ang halalan sa probinsya. Lumutang ang pagpapaliban sa eleksyon dahil sa mga insidente ng karahasan sa lalawigan. Isa na rito ang pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong Marso. Ang desisyong ituloy ang eleksyon ay alinsunod sa resulta ng isinagawang public hearing noong June. Isa sa ilalim naman ang buong lalawigan ng Negros Oriental sa COMELEC control. Sa bayan ng Labo, Camarines Norte, naging matagumpay ang isinagawang Unity Walk, Interfaith Prayer Rally at Peace Covenant signing para sa Barangay and SK Elections 2023. Pinangunahan ito ng PNP, COMELEC, mga ahensya ng gobyerno at mga kandidato. Maliban sa mga kandidato na lalabag sa Fair Elections Act, nakatutok din ngayon, Chris, ang mga otoridad sa mga individual na lalabag sa nagpapatuloy na election gun ban at sa iba pang ipinagbabawal ngayong election period. Chris? Maraming salamat, Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Red Tide toxin-free na ang mga baybayin sa mga bayan ng Altavas, Batan at New Washington sa Aklan ayon sa BFAR Region 6. Pero positibo pa rin sa Red Tide toxin ang mga baybayin sa 4 na lugar sa Capiz at Gigantes Island sa Iloilo.
Hindi na ma-detect sa mga baybayin ng Altavas, Batan at New Washington sa Batan Bay sa probinsya ng Aklan ang red tide toxin. Ito ay base sa inilabas na Shellfish Bulletin No. 22 ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Sa kabila nito ay nananatiling positibo sa paralytic shellfish poison o toxic red tide na sobra sa regulatory limit ang mga shellfish na nakuha sa Sapian Bay, coastal waters ng Panay, Pilar, President Roxas at Roxas City sa Capiz at ang coastal waters sa Gigantes Island sa Carles, Iloilo. Ibig sabihin ay hindi pa rin ligtas ang pagkain ng shellfish mula sa mga nasabing lugar at ipinagbabawal pa rin ang pagkuha, pagbebenta at pagkain nito. Noong nakarang buwan, may 32 katao sa Pilar, Pontevedra at Roxas City ang sumama ang pakiramdam matapos kumain ng tahong. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Mga kapuso, sari-saring halaman at mga bulaklak ang agaw atraksyon ngayon sa isang farm sa Pangasinan. At itutour tayo dyan live kasama si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine? Good morning, Chris. Good morning, mga kapuso. Live tayo ngayon dito sa isang flower farm sa Puzurubi, Pangasinan, kung saan talaga nga namang refreshing, nakakawala ng stress at talagang mabubusog yung inyong mata dahil sa napakaganda at makukulay na mga bulaklak na makikita natin dito sa lugar. So, simulan natin dahil itutur ko kayo at para makita niyo yung ganda ng lugar. Well, talaga nga namang, sa aking background, kitang-kita na yung napakaluwag na lugar. Actually, 1 hectare ito na punong-puno ng mga halaman. So unahin natin, may mga zinnia dito na iba't ibang mga kulay, may purple, may orange, may yellow, meron pang ano pang kulay yung nandiyan, may mga dilaw, ayan. Kitang-kita ho ninyo na napaka-healthy, napakaganda ng mga bulaklak. Ang gandang magpa-picture lang, talagang Instagrammable, picture perfect yung bawat anggulo. Pero syempre hindi lang zinnia yung ating makikita dito sa flower farm dahil sabi ko nga napakaraming bulaklak. Actually, nasa more than 50 na variety ng bulaklak ang makikita natin dito. So aside zinnia, puntahan naman natin mga kapuso yung iba pang mga uri ng bulaklak na dito natin makikita sa lugar. Ayan. Actually, banda dun sa may likod, mas marami pang mga bulaklak. Itong portion na ito, mga zinnia ang makikita natin dito. So ito naman, itong portion naman na ito ng flower farm, may mga makikita tayong iba pang klase ng bulaklak. May mga carnation, meron pang mga marigold, terinia, vinca, may daisy, may celosia. Pero syempre, ang pinaka-atraksyon dito sa flower farm ay yung makikita naman natin ng mga sunflower na nasa likuran ko lamang. Ayun talagang ang ganda. Dahil akala natin sa Baguio lang and even sa ilang parts lang ng Benguet makikita yung flower farm. Pero dito sa Puzurubi, Pangasinan, nakita naman ninyo ang init-init, tirik ang araw at ako'y mayroon ng pawis. Pero ito, buhay na buhay yung mga sunflower dito. Nakakatuwa dahil ang lalaki nung kanyang mga bulaklak at makikita natin napaka-healthy. Ayan ang ganda. Ang ganda magpa-picture dahil kahit ko lang din yung tangkad, yung height ng mga flower. And ang nakakatuwa dyan, Chris, hindi lang iba't ibang klase actually ng sunflower dahil meron pa yung multi-branches na sunflower at ito sa kabilang portion naman meron yung mga deep red na sunflower. Sana may pakita ko yung nandito. Kung mapapansin po niyo yung mga sunflower doon, hindi siya yung typical na sunflower na yellow. Meron doon yung deep red. Akala natin parang black pero hindi Maganda rin yan actually. Time na rin ng pamumukadkad. So siguro mga next week talaga, yung buong portion na yan, napakarami na yan na makikita nating sunflower. Alam mo Chris, nakakatuwa dahil sabi ko nga kahit saang anggulo ka pumwesto dito sa lugar, pwede kang magpa-picture. Talagang ang ganda lang tignan, nakaka-refresh lang. Kaya naman sa ating mga kapuso, pwede nyo dayuhin itong lugar. Pero syempre, ang request lamang ng management maging disiplinado, iwasan na ho yung pagkat ng mga flowers para naman ma-maintain yung kagandahan ng lugar. Chris? Maraming salamat sa tour, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Makalipas ang ilang buwan, inani na ang nasa 6 na ektaryang palayan sa Surala, South Cotabato sa ilalim ng Consolidated Rice Production and Mechanization Program. Ang detalye sa report ni Justody Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa layuning magkaroon ng dobleng produksyon ng palay, dobleng kita para sa mga magsasaka, inilunsad ng South Cotabato Provincial Government ang Consolidated Rice Production and Mechanization Program. Yung mga area ginawa nating iisa, yung pack areas na kung saan yung mga farmers parang iisa, sabay-sabay yung pagtatanim at saka yung mga management style nila, iisa rin. Ayon sa mga magsasaka, malaking tulong para sa kanila ang nasabing programa. Sa ngayon, parang hindi doon nagmahal na. Tapos okay na kay libre ng amon fertilizer, insecticide, rotor, kag transplanters, libre na. Malaki na yung kita na may balik sa inyo. Oo. Makalipas ang 4 na buwan, inani na ang 6 sa 210 na hektarya ng palayan sa Purok Rosas, Barangay Dahay na may mahigit 100 magsasaka ng mga miyembro ng isang kooperatiba. Nakita na natin na kayang-kayang aabot ng average 10 tons or higher pa ang harvest natin dito sa Surala. Tinitingnan natin na sa ngayong harvest na ito, pwede na tayo bababa ng 30 pesos, lower than 30 pesos ang presyo ng ating bigas. Sa pamamagitan din ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka, mas mapapabilis pa ang pag-harvest ng mga palay sa ilalim ng programa. Kung sa tradisyonal na pamamaraan, aabutin ng 2 araw ang pag-ani sa 1 hektaryang palayan. Nasa 43,000 hectares ang kabuoang lawak ng palayan sa probinsya. Target ng PLGU na makonvert sa consolidated farming ang nasa 2,000 hectares na palayan. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Tony Humamil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang bilanggo sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory sugatan matapos pagsasaksakin ng kapwa bilanggo nitong Lunes ng umaga. Ayon sa investigasyon ng jail management, selos ang posibleng dahilan kung bakit sinaksak ng 32 anyos na bilanggo. Ang biktima na nagtamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan ay kasalukuyang nagpapagaling sa isang pribadong ospital ayon sa isang jail official. Gamit ang improvised knife, sinaksak ng 27 anyos na preso ang biktima dahil panay umano itong tumatawag sa kanyang live-in partner. Nangyari ang insidente na magsasagawa na sana ng head count ang incoming desk officer. Ang suspect ay nahaharap sa kasong robbery with homicide at carnapping, habang kasong rape naman ang hinaharap ng biktima. Nagpapatuloy ang masusing investigasyon sa kaso, kasama na dito ang pinanggalingan ng ginamit sa krimen. Patay ang isang sundalo sa engkwentro ng militar at mga hinihinalang rebelde sa Lambunaw, Iloilo. Nakatutok si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Nagtagal ng halos 20 minutes ang palitan ng putok sa pagitan ng mga miyembro ng 82nd Infantry Battalion at tinatayang nasa 10 pinaniniwalang miyembro ng Baloy Platoon Central Front Committee Rehiyon Panay sa Sitio Agdalusan, Barangay Hayobo, Lambunaw, Iloilo. Isang sundalong kumpirmadong namatay sa engkwentro na kinilalang si Private First Class Mars Echevarria, residente ng Kabangkalan City, Negros Occidental. Mahigit 10 taon na itong nagseserbisyo sa militar. Patuloy na ginagamot sa ospital ang sugatang sundalo na hindi pa pinangangalanan ng militar. 700 meters mula sa encounter site ay narecover naman ang bangkay ng isang lalaki na pinaniniwala ang miyembro ng rebelding grupo. Patuloy pang tinutukoy ang pagkakakilanlan nito. One na-recovered dead body of an NPA in Lambunaw, so we're still checking on the identity of this NPA killed, and we have also verifying reports of others na wounded na mga NPA. Narecover din sa lugar ang 2 .45 caliber pistol, 2 M16 rifle, mga personal na gamit at mga dokumento ng mga pinaniniwalaang rebelde. Dahil sa nangyari, itinuturing ng militar ang lugar na area of concern sa darating na eleksyon, pero nilinaw ng militar na tutukuyin pa ang magiging kwalifikasyon nito. So depende with the recent incident kung ano ang mapag-istoryahan sa RGP SCC, kung i-declare nila na red or orange nila yung
mga pipila ka mga barangay sa Lambunaw. Nagpapatuloy naman ang operasyon ng militar upang mahuli ang mga rebelde. Sa ngayon ay wala pang nilalabas na pahayag ang rebelding grupo sa nangyaring enkwentro. Mula sa GMA Regional TV, One Western Visayas, John Sala. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Maliban sa mga aksidente sa kalsada, nakatutok din ngayon ang mga otoridad sa bayan ng Pili, Camarines Sur sa mga insidente ng nakawan. Kamakailan lang, isang mini grocery sa Barangay Tagbong ang nilooban kung saan nakuhanan pa ng CCTV ang insidente. Nangyari ito habang mag-isa lamang ang may-ari na nagbabantay sa tindahan. Natangay ng hindi pa mga nakikilalang sospek ang isang kahon ng sigarilyo, malit na printer, cash at bag na tinatayang nasa 57,000 pesos ang kabuang halaga. Sa inisyal na investigasyon ng PNP Pili, lumalabas na hindi tubong pili ang mga sospek at improvised plate number lamang ang nakakabit sa sasakyang ginamit nito. Nagpaalala naman ang Pili Municipal Police Station sa mga may-ari ng tindahan na maging mapagmatsyag lalo na kung may mga customer para maiwasan na ang mga ganitong insidente. Bangkay ng 57 anyos na babae natagpo ang palutang-lutang sa ilog sa Binalbagan, Negros Occidental. May detalye si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Natagpo ang palutang-lutang at wala ng buhay si Semi Olivero, 57 anyos, sa ilog sa Barangay Bagroy sa bayan ng Binalbagan, Negros Occidental. Ayon sa pulisya, tumatawid sa ilog ang biktima kasama ang anak at apo nito. Pero dahil sa malakas na agos ng tubig, naanod si Oliveros. Nakaligtas naman ang dalawang kasama nito. Kaya inabisuhan ng pulisya ang mga residente na iwasan ang pagtawid sa ilog, lalo na kapag masama ang panahon. Tunda yung sitwasyon sa babaw, napil pa yung suba dito. So hindi natin ma-kiyo ang kwansang tubig. No? Kaya kung mag-ulan sa babaw, ulihin ang tubig na gabuslog sa danom. Binawian naman ang buhay ng isang 3 taong gulang na batang babae matapos malunod sa ilog sa Barangay Kabakungan sa bayan ng Lacasiliana, Negros Occidental. Ayon sa pulisya, iniwan ang bata sa kanyang lola na nakatira malapit sa ilog. Napag-alaman na sinubukan daw ng bata na umuwi sa kanilang bahay, kaya lumabas ito at nadula sa ilog. Na-recover ang katawan nito 1 kilometro ang layo mula sa bahay ng kanyang lola. Wala ng buhay nang matagpuan sa tabing ilog si Ricky Barredo sa Barangay Kulasi, Rojas City, Capiz. Nangingisda si Barredo at 3 kasamahan nito nang biglang tamaan ng kidlat ang kanilang bangka. Nahulog mula sa bangka si Barredo. Nagtamo naman ng lapno sa likod ang isang kasamahan nito habang nakaligtas naman ang 2 pa. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Eileen Pedreso, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hawak na ng pulisya ang motorsiklong nagsilbing getaway vehicle ng 2 sospek sa pagpatay kay Attorney Maria Saniata Liuliwa Alzate sa Bangged, Abra. Ayon kay Abra Acting Police Director Colonel Froiland Lopez, nakita ng mga miyembro ng Regional Mobile Force Battalion ang motorsiklo sa masukal na bahagi ng Casamata Hill sa bayan ng Bangged. Posible umanong iniwan ito ng mga sospek sa lugar at tumakas. Una rito nakita sa backtracking ng mga CCTV footage kung saan sila tumakas. Inaalam na ng mga otoridad kung sino ang may-ari ng motorsiklo. Malaking tulong daw ang pag-recover sa motorsiklo para malaman ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Hanggang ngayon ay patuloy ang investigasyon ng Special Investigation Task Group Alzate sa pangunahing motibo sa insidente. Hindi pa rin daw malinaw pero isa sa mga tinitingnang anggulo ay ang propesyon niya bilang isang abogado. Naglabas na ng 100,000 pesos na reward money ang Abra Police para sa makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga sospek. Ang unang sinerge nila, tinignan nila yung mga kabahayan. Kung may motor na kapark na gano'n ang description, pero wala. So sabi ko, you search the whole, yung bundok. Naglabas ng libro ang writer, educator at constitutionalist na si Dr. Flor Angel Rosario Braid.
Yan ay ang tagpo, right place, right time na tungkol sa personal at professional journey ni Braid. Tinalakay sa libro ang kanyang pagiging bahagi ng national at international initiatives. Bukod sa pagiging manunulat, si Dr. Braid ay isa ring pintor at eksperto sa komunikasyon at media. Co-founder siya ng Asian Institute of Journalism and Communication na binuo noong 1980 sa Pilipinas. Ang kikitain sa libro ay mapupunta sa scholarship ng may hirap na kabataan at community journalists na gustong kumuha ng kurso o masteral sa journalism. Samantala, katapatan ng 3 estudyante sa Lipa City hinahangaan matapos na isauli ang napulot na wallet. Tunghayan yan sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Umani ng mga positibong reaksyon ang post na ito ng pasasalamat sa social media ng 26 anyos na si Lester Ducay, isang production operator sa isang kumpanya sa Lipa City. Isinauli kasi ng 3 estudyanteng ito ang nahulog niyang wallet sa tapat ng isang kantin sa kaparehong bayan. Kwento ni Lester, bibili lang sana siya ng ulam sa isang karinderya nang mapansin niyang wala na sa kanyang bulsa ang wallet. Ito lang siya naibayad kahapon sa pagbabayaran ko kung wala po kong barya. Sa CCTV nakuha sa isang kainan, makikita ang pagdaan ni Lester. Nasa bulsa ang kanyang kaliwang kamay at pagtanggal niya ng kamay sa bulsa, dito na nahulog ang pitaka. Ilang minuto pa ang nakalipas, dumaan ang 3 estudyanteng sina Carl, Cedric at Hans at napansin ang wallet. Kaagad nila itong pinulot at tiningnan ang loob ng pitaka. Tumingin sa paligid ang mga estudyante at pumasok sa loob ng kainan. Dito ay pinagbigay alam nila sa isang tauhan ang napulot na wallet. Isoli po sa may-ari kasi sayang din naman po kung mawawala, pinaghirapan din po kasi nun. Nakita ko pa rin po na may CCTV, hindi niyo ko agad sinugod. Baka po dito bumili. So tuwang-tuwa po kami nung yung mga bata talaga bukal po sa puso nila na ibalik at hintayin yung may-ari nung napulot po nila na wallet. Sinubukan pa raw tawagan ng manager ng eatery ang numerong nakita sa wallet ng may-ari, ngunit hindi ito sumasagot. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Lester sa tindahan at dito na ibinalik ang kanyang wallet. Maraming salamat. Gawa ng yung mga ID ko nandoon din sa wallet. Para naman sa 14 anyos na si Hans, hindi na sila nagdalawang isip na ipagtanong o ibalik ang wallet dahil ito raw ang turo ng kanilang mga magulang. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 95 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.